Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angel John Agner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo Seminar Edition. At ngayong araw po ay November 5, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay Waiting on the Lord. Pagod ka na ba sa paghihintay? And yung scripture po natin ngayong araw is Psalms chapter 37, verse 7. And sabi po dito sa ating concept na waiting on the road. Waiting on the road means trusting His timing with a heart of a faith and patience. It's not massive but active, seeking God in prayer, obeying His word, and resting in His promises. As we wait, we learn to depend on His wisdom rather than our own and discover that His timing is always perfect and His plans never fails. And sabi po dito sa ating scripture ng Psalms chapter 37 verse 7, ikaw ay manahimik sa Panginoon at matayaga kang maghintay sa Kanya. Huwag kang mabila sa gumiginhawa sa alakad niya dahil sa taong nagsasagawan ng masamang pakana. And sabi po dito sa ating teachings na first is, waiting on God is always the best decision. Sabi po dito na yung paghintay daw po sa ating Panginoong Diyos o sa ating Lord is talagang, ito daw po talaga yung pinaka-always na best decision sa sarili natin. Na wag po natin madaliin yung mga decision natin sa life, yung mga wish natin sa life na ito po ay bibigay ng ating Panginoong Diyos. Tayo lang po ay magtiwala sa Kanya, sa Kanyang timing sa puso niya. Ito po yung best decision na makukuha natin from Him. And teaching number 2, waiting on God shows our faith in His wisdom. Sabi po dito na yung paghihintay po sa ating Panginoong Diyos, yung timing po sa Kanya, pagbibigay sa Kanya ng trust, is ito daw po yung nag-show na yung our faith sa Kanya is ito daw po yung in His wisdom, na kung saan nandun yung mga promises niya, nandun yung mga prayer natin, pag-obey natin sa Kanya, na yung wisdom niya is ito yung rather than our own and discover that His timing is always perfect and His plans never fail. And teaching number 3, waiting on the God with never lead to disappointment. Sabi po dito na yung paghintay natin sa timing ng ating Panginoong Diyos, dun sa pagbibigay natin sa Kanya ng trust, is ito daw po ay never not malilid sa disappointment para sa atin. Dahil tayo daw po ay talagang, yung timing niya po talaga is always perfect and yung mga plans niya is never nag-fail. And application number 1, do not wait passively, wait actively. Sabi po dito na apply po natin sa sarili natin or sa life natin na wag daw tayo yung maghintay, na hindi tayo nagagalaw-galaw dahil nga po mas maganda pa rin na may action tayo. Na hindi lang tayo naghihintay doon sa timing ng ating Panginoong Diyos, but we move and we actively move para mag-glorify sa araw-araw ng ating Panginoong Diyos. And application number 2, delight in waiting while trusting in God. Sabi po dito na apply po natin sa sarili natin or sa life natin, tayo daw po ay mag-delight na maghintay and magkaroon ng trust sa ating Panginoong Diyos. Na habang tayo po ay naghihintay, dapat tayo ay talagang magkaroon ng trust o pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. And application number 3, do your best while praying for God's intervention. Sabi po dito na apply po natin sa sarili natin o sa life natin na ayan nga daw po na maging actively tayo or gawin natin yung mga bagay na best talaga na mag-glorify ang ating Panginoong Diyos while tayo ay nagpipray, nagwi-wish sa Kanya ng mga plans natin na at habang tayo ay naghihintay sa Kanyang intervention. And lang po nga araw, maraming salamat. God bless.